Tanong lang sir, sana tungkol ito sa GSIS MPL Flex. Ang term niya po ay good for 15 years. Ibig bang sabihin ay 15 years magbabayad o may allowance ito? Kasi in my case, I have 502,000 balance tapos 5,700 deduction ko. Kung 15 years, sobra na ang ibabayad. Thank you for your future comment. Okay, ang ito pong ating buwanang deduction na payment doon po sa GSIS ay hindi po yan intended lahat, no, for the principal amount lamang ng loan. Kaya kung minsan kung kukumputin po ninyo ay mapapaisip kayo na malaki rin pala yung inabot ng total amount na nababayaran ninyo sa loan. Of course kasi dyan po sa monthly amortization na nakadeduct sa ating sahod, priority po dyan ang pambayad sa buwanang loan redemption insurance. Ito po yung insurance sa ating utang doon sa GSIS. So kapag patuloy po yung deduction sa ating pong loan at patuloy yung remittance, ibig sabihin ay patuloy din po tayo nagbabayad ng insurance sa loan na yon. So covered po siya ng insurance kung ano po yung mangyayari kay member. Tapos isa pa po sa mga priority na babayaran galing sa atin pong monthly amortization ay ito pong interest ng loan. Kasi kahit nga po siguro sa mga kapitbahay ninyo, no, na may kaunting negosyo ng pagpapautang ay medyo malabo na uutang ka tapos wala man lang interest, especially kung sobrang laki ng pira na inutang at sobrang haba ng term. So talaga pong normal na mayroon pong interest. So maliban po sa monthly insurance na ating pong binabayaran, nandyan pa yung intended para sa buwan ng interest ng ating utang. And yung last ay para po sa pambayad sa principal amount ng loan. Kapag nakapag-avail ka ng MPL Flex na mayroong 15 years na term, ay ibig sabihin nun 15 years din na magbabayad ka sa utang na yon. Kapag 15 years yung na-avail mo na term, it means na 90% ng inyong loan amount, yan ang total interest na babayaran ninyo sa GSIS MPL Flex. 6% per annum computed in advance, 15 years ang term. So total of 90%. 90% ng loan amount, yun ang total interest mo sa loob ng 15 years. So, talagang medyo malaki kasi nga po mahaba rin yung loan term, no? Hindi naman pwede na yung interest nila ay kakainin lamang ng inflation. So, parang hindi po tumutubo yung pera na pinapautang ni GSIS sa mga miyembro. So, hindi na rin po tumutubo yung pera na intended para sa pension in the future ng mga retired members. So, normal po talaga yung interest na yon. So, wag po nating isipin na kapag after 9 or 10 years ay bayad naman yung utang mo, no? Bakit kailangan pa umabot ng 15 years? Kasi nga, we also have to put into consideration na yung utang na yon ay mayroon pong interest. So, yun po yung magiging sagot kung bakit po ganun yung monthly amortization ng inyo pong utang sa GSIS. Pero sa future po na conversation namin ng sender na ito ay hindi naman po 502,000 lamang yung loan. Yung 502, yun po yung balance as of now. No? So, mga ilang buwan na rin yung naging payment doon sa kanyang utang. So, tama-tama rin naman po, no, yung 5,700 na monthly amortization para sa isang loan na siguro nasa 600 plus thousand yung halaga.